Hey, hey, hey! Magandang gabi po sa ating lahat. It's Wednesday again. At sana po ay marami na naman tayong matutunan sa pag-aaralan po natin ngayong gabi. Mag-shoutout na po tayo sa ating mga ka-classmate. Okay. Andito na po ngayong gabi si Ma'am Celine. Andito din si Ate She, Tita Mameng, Tita Helen, Tita Christina, Tita Alma, Tita Mary, Tita Nati, Teacher Pete, Ate Apple, Tatay Frank, si Jamal Isip, si Mama, si Teacher Dexter, si Tita Tess, si Teacher Seth, at si Teacher Ana. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Mukhang maaga po tayo. Mukhang maaga po tayo ngayon, makakapagsimula. Praise God. Kumusta po kayo ngayong gabi? Kanina medyo umulan ng mga hapon. Pero nawala-wala naman. Sana po ay ligtas tayo. Hindi ko lang kung meron tayong mga kapatid na nasalanta ng bagyo ngayon. Kung kayo po ay nadaanan ng bagyo, mag-comment po kayo para mapag-pray din po namin kayo mamaya. Sunod-sunod, nasa letter O na po tayo. Grabe, no? Parang dati Hener lang eh. Tapos biglang ngayon O na. Ophel? Tama ba? Ophel? So, patuloy po tayong manalangin sa bawat isa. Ayan. Nandito din po si Tita Marlene. And ayan nga po, sila Bishop po ay nasa Aurora. Meron pong seminar doon, saka meeting yung mga pastor. So, ipag-pray po natin yung kanilang biyahe. Nandito na din po si Tito Mac. And si Ate Joy. Okay, check ko lang po We are now at 18. Praise God. Pwede na tayo magsimula. And time check, it's 7:32. Yan. Kumusta po kay Roxanne Cabang? And kay Tita Lilia Coloma. Ayan, Pepito daw po kasunod ni Ophel. Sabi ni Tita Maming. Tita Maming, wala pa naman. Susundan mo na agad yung bagyo. Joke lang. Sana naman po sa Pasko hindi mabagyo ang ating panahon. Again, kung nandyan na po kayo, mag-shoutout lang po kayo. Ipaalam nyo po sa amin, nakasama na namin kayo. At konting hintay lang po tayo sa ibang classmates natin. Ayan, Sister Ninette Carpio, magandang gabi po. Ay ngayon pala ang love anniversary nila mama. Saka papa, kaya ilang taon na ba ma? "45 na, 'di ba ma? 45 years na kayo ni papa. Hello po Ate Rosette, magandang gabi po. God bless you din po, Sister Ninette. 45 years. Pero yung wedding anniversary nila 37 years pa lang. 'Di ba? Ang dami nilang anniversary. Good evening po, Tita Levy. Sige po, mukhang pwede na tayo magsimula.
Magandang gabi po muli. Samahan niyo ako at tayo ay mananalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami Lord sa gabing ito at sa pagkakataon na ikaw ay purihin at mag-aaral po ng inyong salita. Nawa po Lord, ngayong gabi katagpuin mo po kami. Ano man po ang aming mga pinagdadaanan, ano man ang mga struggle po namin Lord, whether may nakakaalam man o kami lang, lahat po ng ito ay sinusuko namin sa inyo at nagtitiwala po kami Lord na ikaw po ang solusyon sa lahat ng aming pangangailangan at pinagdadaanan. Samahan mo po kami, Banal na Espiritu, mangusap ka po sa bawat isa. Ano man po Lord ang estado ng buhay namin ngayon, may mga kapatid po kami na nasalanta ng bagyo, meron din pong dumadaan sa personal na bagyo po sa kanilang buhay. Pero ngayong gabi po Lord, we want to focus on you and your word. Kaya nawa po kumilos ka po sa bawat isa, i-inspire mo po kami, i-challenge mo po ang aming pananampalataya, palakasin mo po kami. At higit sa lahat Lord, hayaan mo po na lumago po kami hanggang maging katulad ka namin. Salamat po Lord sa lahat ng classmate namin na nandito na po. Ingatan mo po yung mga nagbabiyahe pa lang pauwi at i-bless mo po Lord lahat ng gadget, lahat ng internet, lahat po ng puso namin Panginoon ay gamitin mo at pagyamanin mo sa gabing ito. Salamat po Panginoon, tinataas namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Praise God. Sige po, let's go to our praise and worship. Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Pasagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa iyo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Pasagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa iyo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay
Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa iyo. Psalm 104 and 5 says, enter his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful unto him and bless his holy name. For the Lord is good, and his mercy endureth to all generations. God alone is worthy to be praised. Come on. Enter his gates with thanksgiving. Sing with me. Come into his courts with praise. Enter his presence rejoicing, singing great and mighty is his name. Do you say amen? With the sound of the trumpet, praise him with the timbrel and harp. Whatever you have right now, use it to praise him. Nature and heaven and earth with the sound of praise, sing with all their heart. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. And his mercy endures forever. Sing it again. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. And his mercy endures forever. For the Lord is good, and his mercy endures forever. We say, Jesus the Son is exalted. Amen. Maker of everything. Sing we praise and sing. Bow down before him. Lift your voice to sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and his mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and his mercy endures forever. For the Lord is good, and his mercy endures forever. For the Lord is good, and his mercy endures forever. Praise God. Palakpakan po natin ng Panginoon ng malakas, malakas, malakas. Magandang gabi po sa ating hantas. Hantas na. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po uli sa ating midweek service. And sige, magsimula na tayo. Okay? It's now 7:44. Maaga nga talaga tayo. Ang topic po natin ngayong gabi is Judas takes his life.
Yan. It's a very sad scene in the Bible. Kasi alam natin yung pinanggalingan ni Judas. Alam natin yung mga nangyari kung bakit siya napunta sa ganyang sitwasyon. Pero at the same time, we also know that this was his choice. Ito po ay desisyon niya. So, walang ibang masisisi kundi siya din. Pero ngayong gabi, bukod po sa pag-aaral natin tungkol kay Judas, baka kasi may mga tanong po kayo. Especially when it comes to suicide, yung mga usapin po na yan, lalo na po sa ibang mga kabataan po ay nagkaroon din sila ng struggle pagdating dyan sa self-harm. Although, hindi naman po tayo masyadong lalalim doon kasi napakaliit lang naman na parte yun ng pag-uusapan natin ngayong gabi. Marami pang iba. Pero if you have any questions na pwede nating sagutin, mag-comment lang po kayo. Although, mag-aral muna tayo bago kayo magtanong para mamaya po ay sabay-sabay yung mga tanong natin. Okay? So, dalawa po yung passage natin. Una, sa Matthew 27, and then sa Acts chapter 1. So, yung Acts po, as we all know, ay sulat ni Luke. That's why medyo may may mga medical stuff dun sa account ni Luke. Anyway, tuloy na po tayo. In our last lesson, Peter denied ever knowing Jesus for 3 times, just as the Lord had predicted. Ito po yung pinag-aralan natin last week. While we already know that Jesus will eventually redeem Peter, today we'll study what happened to Judas, another disciple who betrayed him. So sabi ko nga po sa inyo last week, si Pedro at si Judas, pareho nilang binetray, pinagtaksila ng Panginoon, pinagkanulo ang Panginoon. Pero you can argue magkaiba sila ng degree, mas masahol yung isa, mas less naman yung isa. You can argue that. Pero the point is, ano ba yung nangyari sa kanila after ng kanilang betrayal? At bakit parang yung isa naging leader pa ng early church? Tapos yung isa kinukondena until now ng lahat ng nagbabasa ng Bible. So, how different were these two men? And why did their stories end the way they did? Ano po ang pagkakaiba sa kanila? Ano nga ba yung differentiator? Wow, may ganun. Ano yung factor na nagbigay ng pag-asa kay Peter and then nagkondena naman kay Judas? Okay? So, pareho po sila na nagkasala pero magkaiba ang kanilang naging tugon. Ito na po, punta na tayo, Matthew chapter 27. Early in the morning, all the chief priests and the elders of the people made their plans how to have Jesus executed. So kung maalala po ninyo, no, ilang linggo tayo nag-aral patungkol sa mga trials na pinagdaanan ni Jesus. And apparently, marami daw illegal na nangyari during those trials. So ito pong dinedescribe sa verse 1, early in the morning, the chief priests and the elders of the people, this was the official gathering of the Sanhedrin. Sabihin nyo nga po sa comments, official. Lagay po ninyo sa comments, official. Ito po yung, actually ito yung tanging official na gathering ng council. Kasi yung mga nangyari sa nagdaang mga oras ng gabi, ay mga informal and illegal trials. So maalala po ninyo, una, humarap si Jesus kay Annas, yung former high priest, and then humarap naman siya kay Caiaphas at yung Sanhedrin. So ito pong pangatlo, yung official. As we all know, Jewish law had some provisions to take care of the accused's well-being. Among these is that they cannot incriminate themselves. Hindi sila pwedeng magbigay ng negative testimony against themselves. There must be legitimate witnesses. Meron dapat testigo to convict them. And any trial must happen during the day and in front of a group of judges. Hindi pwedeng patago. Hindi pwedeng pasikreto itong mga paglilitis na ito. So yun po yung nangyari sa unang dalawang trial. This early morning council was just a formality
Formality lang po ito kasi kung tutuusin, meron na silang sentensya nung gabi pa lang. Meron na silang verdict. Unfortunately, the Jews' judiciary power to sentence a criminal to death was taken away by the Romans. Alam nyo na po ito. Palagi nating pinag-aaralan to. Limitado po yung judiciary power ng mga Hudyo. Kasi nga sila po ay nasasakop ng mga Romano. So they had to find another way to execute Jesus. Hindi pwedeng sila mismo ang magsentensya ng kamatayan sa isang kriminal. Verse 2, so they bound him. Wala na silang magawa. Although they already made up their minds, what did they do? They bound him. Na para bang kriminal si Jesus. Para bang wala siyang kalaban-laban. Pero ang hindi nila alam, lahat ng ito ay nangyayari according to plan. According to God's master plan. So they bound Jesus, led him away, and handed him over to Pilate, the governor. They handed him over to Pilate, the governor. So under the law, only the Romans, sila lang po yung pwedeng gumawa ng legal executions. Walang ibang pwedeng gumawa niyan. To accomplish their death sentence, the Jewish religious leaders needed the Roman governor of their region to give the order. At sino po yung Roman governor ng region nila? Again, 3 po ang region ng bayan ng Israel at this time. Sa norte, meron pong Galilee. Nandun po yung Nazareth, yung Capernaum. Doon po nanggaling basically si Jesus. Sa gitna po was Samaria. And as you know, yung pinaka-popular po ng mga nakatira doon were the Samaritans. Yung pangatlo pong region sa south ay yung Judea. At nandun po ang syudad ng Jerusalem. So dahil nasa Jerusalem sila, kailangan nilang sumangguni sa governor ng Judea. At sino po yon? Si Pontius Pilate. Ayan, pwede po bang ilagay nyo sa comments? Pilate. Pilate, lagay nyo po sa comments. Hindi po piloto ito or pirata ha. Hindi to pilot o kaya pirate. Ang corny. Okay, Pilate. Pontius Pilate, siya po yung overseer of the southern region of Judea at siya po ang magsisintensya kay Jesus. So, next week, yan po ang pag-aaralan natin. In the coming weeks actually, pag-aaralan natin yung pagpapasa-pasa kay Jesus mula kay Pilato, papunta kay Herod, and then pabalik kay Pilato bago siya masentensyahan ng kamatayan. So, next week po, huwag kayong mag-alala, sisimulan na po natin yung pag-aaral natin dyan. Okay? So, you have Pilate. Siya po yung unang Roman official na lilitis kay Jesus. Dinakip na nila si Jesus, nilitis nila sa gabi, nagkaroon sila ng official na hearing during the day, and then ngayon, tinali na naman siya para ibigay sa mga Romano. So, tuloy na po tayo. Let's go to verse 3. When Judas, who had betrayed him, saw that Jesus was condemned. In other words, hindi to naramdaman ni Judas sa mga nakaraang oras or even araw na pinagtaksilan niya si Jesus. Naramdaman lang niya ito nung nakita niya kung paano siya trinato ng mga Jewish leaders. Ano ang naging tugon ni Judas? He was seized with remorse. So, again, if you remember, Peter was confident that he would never betray Jesus. Yun po ang isang pagkakaiba ni Pedro at ni Judas. Si Pedro, ang dami po niyang claims, proud claims, na hindi niya kahit kailan pagkakanulo ang Panginoon. Pero, when it counted the most, Peter gave in to his fear and abandoned Jesus. On the other hand, si Judas naman po kahit kailan, wala siyang sinabing claim na hindi niya iiwan ng Panginoon. Of course, masasabi naman natin na nung mga unang taon siguro na kasama ni Judas si Jesus, medyo sincero naman siya sa kanyang pagsunod.
Hindi naman natin mahuhusgahan yun. Pero along the way, nanghina si Judas. Ang pagkakaiba lang niya kay Pedro was that si Pedro, mahilig siyang mag-boast. Mahilig siyang magmayabang na ako kahit kailan di ko gagawin yan. Hindi ko kahit kailan iiwan ang Panginoon. Si Judas hindi siya nagyayabang ng ganun because somehow siguro medyo introverted or medyo behind the scenes kumilos si Judas. Pero yun nga din ang isang pagkakamali niya. Kasi hindi din siya na-check. Maalala po ninyo, hawak-hawak niya yung kaban, yung treasury ng ministry ni Jesus. So, ang dami po talagang temptation kay Judas. Until dumating yung panahon na disillusion siya sa Panginoong Jesus. Yung dating believe niya kay Jesus dahil akala niya si Jesus yung magliligtas sa kanila mula sa mga Romano. Pero apparently, hindi pala yun ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. So, Judas, in comparison to Peter, Judas already made a commitment, to betray the Lord in advance. And then, he followed through with it. Kung si Pedro, palagi niyang pinagmamayabang na hindi niya pagtataksilan ng Panginoon, si Judas tahimik lang. To the point na walang ibang nakakaalam. Although si Jesus alam niya talaga ever since, pero walang ibang nakakaalam sa mga disipulo na si Judas binenta na pala niya si Jesus. And all that time, kagaya na sinabi natin kanina, hindi na konsensya si Judas. All that time, wala siyang ibang emosyon kasi feeling lang niya siguro, kikita siya. Yung pera ang bumulag sa kanya or siguro na-disappoint nga siya kasi yung expectation niya hindi nag-match sa reality ng Panginoon. Hindi siya nakonsensya all that time. Until it was only when Judas found out that his actions led to Jesus being condemned to death that he started to regret his decision. Nung nalaman niya na itong mga religious leaders, desidido talaga silang ipapatay si Jesus. Doon lang siya nakonsensya, na guilty. Doon lang siya nag-feel ng remorse. Now, we have to wonder what the betrayer thought would happen once the Lord was arrested. Ano nga bang pumapasok sa kokote ni Judas? At parang hindi man lang niya naiisip na yan yung eventual outcome nang ginawa niya kay Jesus. Did Judas assume that Jesus would be found innocent and then simply set free? Yun ba ang iniisip niyang mangyayari? Iniisip ba ni Judas that Jesus would find a way to miraculously deliver himself? Iniisip ba niya na kayang maghimala ni Jesus kaya pwede niyang palayain yung sarili niya? Hindi natin alam. Because if that happened, then Judas could both enjoy the money from the priest and be relieved in the fact that Jesus was unharmed. Kung sakali na hindi talaga sinintensyahan ng kamatayan si Jesus, then Judas could have his cake and eat it too. Meron siyang pera, and at the same time, malinis yung konsensya niya kasi hindi naman napahamak si Jesus. But unfortunately, that's not what happened. Because the religious leaders had already made up their minds about the Messiah. Jesus was well on his way to the cross because of what the betrayer did. So, may sabit talaga yung plano ni Judas. Sumabit po talaga. And after Peter, punta po tayo muna kay Peter, realized that he had betrayed the Lord, he seemed to be truly heartbroken. Nung nalaman ni Pedro na nagkatotoo yung hula ng Panginoon, that he would betray him 3 times and then titilaok yung manok, dun lang na konsensya si Pedro. And we can assume na unlike Judas, Peter immediately asked for forgiveness from God. However, yung confidence niya, yung guilt din siguro na nanggaling dun,
wala pa po. I mean, yung guilt nandyan pa rin at yung confidence, wala pa. So, kailangang i-restore muna siya ni Jesus after Jesus resurrects from the dead. Alam na po natin yan, pinag-aralan natin yan last week. On the other hand, the Bible tells us that Judas only felt remorse. Kung si Pedro nakonsensya siya and then humingi siya ng tawad and kinailangan lang naman siyang i-restore ng Panginoon para ma-gain niya agad yung pananampalataya niya. In other words, hindi naman naging hopeless si Pedro. Si Judas, ang naramdaman lang niya was remorse. Lagay niyo nga po sa comments, remorse. Can you put it in the comments? Remorse. Judas only felt remorse when he found out what would soon happen to Jesus. In other words, he was more sorry for the result of his sin than for committing the sin itself. Mas nakonsensya si Judas nung nalaman niya yung resulta ng kanyang kasalanan kaysa yung katotohanan na nagkasala siya in the first place. Now, ito po kung kayo po kasi ay fan ng King James Version, although may mga iba kasi akong kakilala, talagang legalistic po sila dyan. Gusto nila King James lang, King James. Pero ang problema kasi sa King James, yung translation niya ay hindi na bago kahit na hindi siya ganun ka accurate. Translate kasi, although hindi na ako pupunta sa mga pasikot-sikot niyan, pero yung translate kasi yung King James Version according to tradition. May mga passage doon na present pero wala sa ibang mga translation, pero for the most part medyo antiquated po talaga yung King James Version. To that point, ito po yung verse na gusto kong i-point out ngayong gabi, yung kanina. Sabi po doon, when Judas saw that Jesus was condemned, he was seized with remorse. Sa King James Version, nakalagay dyan, he repented. He repented. But if you go to the Greek word, ang ginamit po na Greek word sa passage na to ay metamelomai. Metamelomai, which means remorse and not repent. Not repentance. So what is the difference between remorse and repentance? Ang remorse is deep regret or sorrow. Sa Tagalog, nakokonsensya. Nakokonsensya. Pansinin nyo po, magkaiba yun. Metamelomai, yung ginamit na word dyan, which literally means remorse or guilt, regret, and sorrow. Pero ang point po ng lahat ng ito is that while we should definitely feel remorse and guilt over our wrong decisions, it shouldn't stop there. Hindi po pwede na matapos doon sa guilt lang or regret yung ating pakitungo sa mga maling desisyon ng ating buhay. Merong step 2. And what was missing from Judas was true repentance. So, hindi po repentance yung ginawa ni Judas according to King James Version. Hindi po siya repentance, kundi metamelomai, which is remorse or guilt. Ang totoong hinahanap natin dito is metanoio in Greek or repentance. Lagay nyo nga po sa comments, repentance. Repentance means a complete change. Hindi po siya pagiging guilty lang, kundi pagbabago. Pagbabago ng aksyon, pagbabago ng mindset, ng attitude, or kahit ng relasyon. When we talk about metanoio or repentance, kailangan na merong pagbabago. Merong transformation for the better habang ina-avoid natin at dinedetest, iniiwasan yung ating mga nakaraang kasalanan. So, tandaan nyo po, it's okay and it's normal for us to feel guilt, sorrow, or metamelomai. Dahil nagkasala tayo, it's perfectly normal. However,
ang kalooban ng Diyos sa likod ng yan is that yung ating metamelomai ay mag-progress into metanoio or repentance. At madalas yun naman po ang ginagawa ng Panginoon, yun ang pagpoproseso sa atin ng banal na spirito. Yung ating guilt, yung ating conviction, ginagamit ng Panginoon to lead us into true repentance. Pag nakikita natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin kahit na masama tayo, nagigilty tayo. Pag nakikita natin yung epekto ng kasalanan natin sa ibang tao, epekto nito sa sarili natin, or epekto din nito sa Panginoon when we read the Bible at nakikita natin doon na nababasag ang puso ng Panginoon pag tayo ay nagkakasala. We feel remorse, we feel guilt. Pero hindi dapat natatapos doon. Yun ang naging problema kay Judas. Nagilty siya pero yung mga naging action niya after this ay hindi motivated by repentance, but motivated by guilt. Remorse, di ba? Yung metamelomai. Judas' remorse didn't lead him to repentance, only to guilt and despair until eventually he took his own life. So yung suicide na yun, hindi po yun niya ginawa dahil nagre-repent siya. Sinong taong nagre-repent na nag-suicide? Although mamaya po pupunta tayo dyan. Pero I'm telling you right now, hindi po gawain ng isang tao na lumalapit sa Panginoon yung kukunin niya yung sarili niyang buhay. Kahit kailan, wala sa Bible yan. And even now, when we interpret the Bible, when we read between the lines and we read the context, kahit kailan hindi sinabi ng Panginoon na kung gusto mong mag-repent, magpakamatay ka. Wala pong ganun sa Bible. So ngayon pa lang, dispel na po natin yung mga ganyang pag-iisip. That's not from the Lord. That kind of mindset is from Satan. Hindi po talaga totoong nag-repent si Judas. Okay? Kahit po sa kanyang pagbibigti, hindi po yun repentance. So ito po, you could argue, kuya, mukhang nag-repent naman siya. O paano mo nasabi yan? Kasi sabi dito, sa next part ng verse 3, Judas returned the 30 pieces of silver to the chief priest and the elders. So, mukhang nagbago naman siya, di ba? Kasi binalik po niya. One could argue that Judas returning the pieces of silver was a sign of his repentance. However, this isn't true. Hindi po ito totoo. Dahil bakit? Sabi nga natin kanina, he tried to give back the money out of what? Guilt. Lagay nyo nga po sa comments, guilt. Kaya niya binalik yung pera, hindi dahil gusto niyang ayusin yung buhay niya, kundi dahil nakokonsensya siya. Magkaiba yun. Guilt ang kanyang motivator. He made no effort to rescue or absolve Jesus. Hindi siya tumistigo sa harap ng korte at sinabi niya, binayaran po ako ng mga religious leaders para magbigay ng paraan na madakip si Jesus. Kaya siya nandyan ngayon at dinakip siya sa gitna ng gabi at nilitis siya ng illegal na paglilitis. Hindi tumistigo ng ganun si Judas. Kung gusto talaga niyang baguhin yung ginawa niya, di ba? Tetestigo siya. But Judas had no desire to defend the Lord. He only wanted to ease his own conscience. Look at this. Lahat ng gagawin ni Judas from this point on is to ease his own conscience, to appease his guilt. Kaya niya binalik yung pera, hindi dahil gusto niyang mag-do good by the Lord or dahil nagre-repent siya, but because he was so guilty. Okay? Kahit nga po yung sasabihin niya dito sa verse 4, Judas said, I have sinned, for I have betrayed innocent blood. Oh, kuya, may confession. Ipagsabihin, humihingi ng tawad si Judas kasi nagko-confess siya na mali siya. Tama po ba? No. Of course not. You have to look at the context.
Perhaps Judas wished that he could reverse what he did. Hindi natin alam kung anong tumatakbo sa isip niya, pero based on the Bible, based on the context, he confessed to the priest openly that he was wrong and that Jesus was totally innocent. Pero you have to wonder, because ironically, 3 taon din ang ginugol ni Judas kasama si Jesus. 3 taon siya mahigit na naging disipulo ng Panginoon. Nakita niya yung ministry ni Jesus, narinig niya yung pagtuturo ni Jesus. So ang tanong, bakit ngayon lang niya sasabihin, bakit ngayon lang niya na-realize na inosente si Jesus? Bakit ngayon lang siya tumestigo na inosente yung pinadakip ng mga religious leaders? Kasi nga, hindi niya yan sinasabi out of yung truth na natanggap niya kay Jesus. Kaya niya sinasabi yan out of guilt. Para mawala yung dagok sa kanyang konsensya, sinabi niya yung alam niya dati pa na inosente si Jesus. Kasi kung ngayon lang niya na-realize yan, pwede siyang ma-excuse sa kanyang pagpapadakip kay Jesus. Pero kung dati pa niyang alam yan, it begs the question, bakit mo binenta itong inosenteng tao sa mga religious leaders? Kung dati mo pa pala alam na inosente si Jesus, base sa kanyang katuruan, base sa ministry niya na nasaksihan mo for the past 3 years, bakit mo binenta itong inosenteng tao sa mga Jewish leaders? Pero again, kaya niya to sinabi, is not because he really believes that Jesus is innocent, although obvious naman na inosente ang Panginoon, kundi he was trying to appease his own guilt. Sinabi lang niya to sa harap nila eh. Hindi naman siya tumestigo sa harap ng council or sa harap ng maraming tao. Hindi niya inaabsuelto si Jesus. Gusto niyang tanggalin yung konsensya niya. He was trying to do something about the mistake he made, but it was far too late. It was too little too late. Nagawa na, nabenta na si Jesus, nadakip na siya, nalitis na siya, at ngayon, malapit na siyang masintensyahan sa kamatayan. Wala nang bisa yung sinabi ni Judas. Kasi kung talagang gusto niyang may bisa, dapat hindi niya pinadakip si Jesus in the first place. Dapat nagtiwala siya sa Panginoon. Dapat hindi niya binenta ang Panginoon. Pero hindi. Kung maalala po ninyo, no, ang daming factor kung bakit binenta ni Judas si Jesus. Yung pinakasimple dyan na explanation was money. Ganun kasimple, pera. Pero itong 30 pieces of silver, hindi naman siya ganun din kalaki. So you have to wonder, bakit nga ba niya binenta ang Panginoon? Isang teorya dyan na sinabi din natin kanina was that he became disillusioned with Jesus. He became disappointed. Kasi ang laki ng expectation niya na si Jesus ililigtas sila mula sa mga Romano, pero apparently, ibang salvation pala ang ino-offer ng Messiah. So expectation did not meet the reality. He became disappointed. And in a moment of weakness, binenta ni Judas si Jesus. Again, hindi naman niya siguro iniisip na hahantong sa ganito. Hindi iniisip ni Judas na ipapapatay nila si Jesus. Akala niya, makikita na inosente si Jesus, tas mapapalaya siya. Akala din siguro ni Judas, merong kapangyarihan si Jesus, at kaya niyang palayain yung sarili niya. Pero, nung na-realize ni Judas, na ganito pala ang hahantungan nito, dun lang siya na guilty. At ito na ang naging resulta ng kanyang guilt. It's too little too late. Wala nang epekto itong ginawa ni Judas, yung kanyang mga gagawin in the coming verses. Kasi tignan niyo po yung naging reply ng mga priest. Verse 4b, what is that to us? Ano naman? Parang ganun. Ano naman? That's your responsibility. In other words, parang you deal with it. Kagagawan mo yan. Diba? The religious leaders weren't interested in the betrayer's confession.
Wala silang interest. Why? Because they had already made up their minds about Jesus. Gusto nila siyang ipapako sa krus. Gusto nilang ipapatay si Jesus. Because Jesus was a threat to their power bilang mga pare. Diba? Nothing Judas said could save him. In fact, they even tried to cover up their involvement by shifting the blame. Shifting the blame. Isipin niyo po, no? Sila yung nagbigay ng pera, although kung tutuusin, si Judas naman yung nag-approach sa kanila. Pero sila yung nag-offer ng pera. Sila yung gumawa ng plano na ipadakip si Jesus until eventually mapunta siya sa krus. Sila yung gumawa, sila yung mastermind, sila yung puppet master. But now, they were blaming Judas. Sabi nila, that's your responsibility. Deal with it. Kagagawan mo yan. So parang basically, wala silang konsensya. Alam nila in their heart of hearts na inosenteng tao, itong pinadakip nila at ipapapatay nila. Alam nila in their heart of hearts na posibleng ito nga yung Messiah kasi ang dami niyang mga prophecy na natupad. Pero nanaig masyado yung kanilang self-preservation, yung pagpapreserve nila ng kanilang authority, na wala na silang pakialam kahit inosente itong taong ito. So basically, sinasabi nila, ikaw nakokonsensya ka, deal with it. Kami, hindi. Di ba? So ano pong naging tugon ni Judas? He threw the money into the temple and left. Lagay nyo nga po sa comments, threw. He threw the money. Ano ba Tagalog ng threw? Ano yung Tagalog ng threw? Binato. Hindi binalibag. Binalibag yung naiisip ko eh. Binato. Binato niya yung pera, look at this, papasok sa templo. Anong significance nun? He did this to signify that the religious leaders were part of the plot. They were part of the plot to sentence the Messiah to death. Kaya niya binato papunta sa templo kasi yung mga nagkakasala, yung nagbigay sa kanya ng pera, andun sa loob. Di ba? Andun sila sa loob. So they were part of the plot. In fact, they were the masterminds. They bought Judas with 30 pieces of silver after finding out that he could lead them to Jesus. By throwing the silver back into the temple, Judas wanted everyone to know that the priests were far from innocent. They were guilty too. Naguhugas kamay sila, nagsishift sila ng blame. Pero they were guilty too. Why? Because the money came from them. Sa kanila galing lahat yan eh. So with that, basically, iniwan na ni Judas lahat ng natanggap niya. Sabi po yung 30 pieces, wala siyang nagastos doon or kung meron man, kinuha niya pabalik. At binalik niya yung kabuuan na 30 pieces sa mga pare. And then, what did he do next? Verse 5b, then he went away and hanged himself. He went away and hanged himself. So, kagaya po ng sinabi natin kanina, Judas' conscience was shouting at him. Yung guilt, yung remorse. Grabe po yung pagkatok sa kanya. Kinakatok siya ng konsensya niya. But instead of repenting and placing his faith in Jesus, katulad na nangyari kay Pedro, ang ginawa ni Judas, he committed suicide. He committed suicide. It's very likely that he jumped from a high ledge or tree with a rope tied around his neck. Sa Tagalog, nagbigti si Judas. He hanged
himself. Hindi na lang ako naglagay ng picture kasi syempre medyo morbid po ito. Pero ano nga ba ang pananaw natin patungkol sa suicide? Although nakwento ko na po sa inyo kanina. Pero ano nga bang pananaw natin? Magkaiba po ito sa euthanasia. Diba? Yung euthanasia, yung merong taong nagdurusa and whether by consent niya or consent ng family or consent ng medical professional. Pananaw ng medical professional. Tinanggal na lang siya sa life support. Magkaiba po yun. Pag sinabing suicide, it's the obvious definition. Kinuha mo yung sarili mong buhay. Walang pumilit sa'yo. Hindi ka pinatay ng ibang tao. Ikaw mismo ang pumili nun. So that's suicide. Now, kahit po sa panahon natin ngayon, some honor-driven cultures in the world see suicide as a noble way to end one's life. Yung pinaka siguro sikat po dyan were the Japanese, di ba dati? Na napaka-honorable po para sa kanila na ibigay yung sarili nilang buhay. Mag-suicide sila whether nung World War II or so on and so forth. Pero may mga ganong kultura. Iba ang kanilang paniniwala talaga. Iniisip nila na pag kinitil mo yung buhay mo, mas acceptable yun kaysa mapahiya ka. Kaysa ma-dishonor ka sa harap ng ibang tao. However, the Jews' view on this is pretty much the same as that of Christians. Magkapareho po tayo ng pananaw sa mga Hudyo. Para po sa mga Hudyo, at para din po sa ating naniniwala sa Bible, suicide is a sinful rebellion. It's a sinful rebellion. In other words, kasalanan po siya. Hindi ka dadalhin sa langit niyan. It's a sinful rebellion against God's will and desire. Ano po ba ang kagustuhan at kalooban ng Panginoon? To preserve life. Lagay nyo nga po sa comments, life. Lagay nyo po in all caps sa comments, life, L-I-F-E. Ang Panginoon natin ay Diyos ng buhay. At ang kalooban at kagustuhan niya ay mapreserba ang buhay. As much as possible, hanggang kakayanin, ipreserba ang buhay. Although, may mga panahon po, lalo sa Bible, na yung Israel inuutusan ng Panginoon to kill their enemies. That's a different scenario. Magkaiba po yun sa suicide. Pero when it comes to your personal na buhay, gusto ng Panginoon i-preserba yan. Gusto niyang magkaroon ka ng masagana, ng mabungang buhay. When you commit suicide, it's a tragic act born from hopelessness and extreme sorrow. May ibang mga tao yun ang iniisip nila na pag sila ay nagsusuicide, it's justifiable kasi nga sobrang lungkot nila, hindi na nila kaya yung nangyayari. Pero kapatid, pag ikaw ay nakakay Kristo, hindi totoo na hindi mo makakaya ang pinagdadaanan mo. Why? Because you have hope in Jesus. You have hope in Jesus. Hindi pwedeng helpless ka, hindi pwedeng hopeless ka. Pwedeng ma-depress ka, pwedeng malungkot ka, pwedeng maging anxious ka kasi lahat naman po tayo, Kristiyano man or hindi, we are prone and we are vulnerable sa mga ganong sitwasyon. Pero hindi po tayo mananatili sa ganong emotion because as a believer, naniniwala tayo sa Panginoon at ang pananampalataya natin is that we have hope in the Lord. So kahit dumaan ka sa panahon ng helplessness, dumaan ka sa panahon ng hopelessness, panahon lang po yun. Hindi ka aabot sa punto na kikitlin mo ang sarili mong buhay. For a believer na magkaroon siya ng suicidal thoughts, napakadelikado po niyan dahil pinapakita nun na baka wala po tayo sa Panginoon. Pinapakita nun na posibleng tayo ay nagbabackslide. Na syempre, when you go through with it and you commit suicide, hindi ka po talaga pupunta sa langit sa kabilang buhay. That's a sin.
and you spent your last breath, literally, na nagkakasala ka sa Panginoon. So, gets po ba? Klaro po ba tayo dyan? Kung klaro po sa inyo, mag-comment kayo ng klaro. Kung hindi naman po klaro, pwede po kayong magtanong. Ayan. Para maliwanagan po tayo ngayong gabi. Judas definitely felt remorse over his actions. He felt guilty, but it didn't lead him to the Lord. His guilt eventually became so great that he thought he could resolve it, matatanggal yung kanyang konsensya, by taking his own life. So, klaro po tayo dyan. Hindi po galing sa Panginoon at hindi kahit kailan kukonsintihin ng Panginoon yung ganyang akto. That is from the enemy. Okay? So, mamaya po, pupunta tayo sa Book of Acts. Medyo bitinin ko lang kayo ng konti, pero merong mga detalye doon na sinabi si Luke na wala po dito sa Matthew. Pero, balikan po natin itong pagkamatay ni Judas, babalikan po natin siya mamaya. Verse 6 po tayo ng Matthew 27. The chief priests pick up the coins and said, kasi binato ni Judas, di ba? So, basically, imagine niyo po, binato niya yung coins, tapos, according to the narrative, nagpakamatay siya. Pero, chronologically, ang nangyari talaga, binato niya yung coins, tapos, sinubukang pulutin ng mga chief priests yung coins. Tapos, ito yung sinabi nila. Okay? Posible na si Judas nagpakamatay siya a few hours after that. Sabi po nila, it is against the law to put this into the treasury. Hindi daw po pwedeng ilagay sa kaban ng templo. Since it is blood money. It is blood money. So, these religious leaders were such hypocrites. Lagyan nyo nga po sa comments, hypocrites. Mga ipokrito po sila. Bakit? They twisted the law to suit their own plans and paid blood money to capture Jesus. Sabi nila, di natin to pwedeng ilagay sa templo. Kasi, blood money to, impure na pera to. Teka lang, kanino ba nanggaling yan? Diba? They paid blood money to capture Jesus. But now, that Judas returned the same money, it's the same money na nanggaling sa kanila, they were once again interested in legalism. Again, mga hipokrito po talaga. The priests refused to defile themselves with the price of blood, even though it was a price that they themselves paid. Sa kanila nang galing yun eh. They claimed that it wasn't appropriate to put the 30 pieces of silver in the temple treasury since it was blood money made from immoral activity. So according to them, kaya daw po naging madumi yung pera kasi binambayad po yan kay Judas at binetray niya yung inosenteng tao according to Judas. So naging madumi na yung pera. Pero along that line, kung tutuusin, madumi na yung pera, umpisa pa lang. Kasi pinambayad yan ng mga religious leaders para wrongly ma-accuse si Jesus. 'Di ba? Illegal po yung mga trials niya at lahat ng yun pakana ng mga religious leaders. So umpisa pa lang po, blood money na yan. Yung iba sinasabi nila kaya daw po naging blood money yan kasi nagpakamatay si Judas. Well, actually, kung pupunta nyo yung chronological order nga po ng mga nangyari sa Matthew 27, hindi pa naman alam ng mga religious leaders habang pinupulot nila yung pera, di ba, kababato pa lang ni Judas, tapos pinulot nila yung pera, hindi naman nila alam na magpapatiwakal siya. So, hindi nila alam na magiging blood money yung pera dahil nagpakamatay si Judas. What they were referring to was yung act ng pagbebenta ni Judas kay Jesus. And therein lies the hypocrisy. Kasi yung pakana po na yon ay sa kanila din nanggaling. Di ba? Judas' betrayal and suicide may have tainted the silver eventually. But the religious leaders were far from innocent. Kahit po sila ay guilty, they probably didn't want anything to do with the money because it was evidence
ebidensya po siya of their sinister plot against Jesus. Isang probable na dahilan kung bakit ayaw nilang gamitin sa temple yan kasi mache-check sila. Yung mga treasurer, tatanungin, saan po nang galing itong perang ito? Pag sinabi nilang galing kay Judas, baka merong mag-imbestiga. Although, medyo unlikely po ito kasi karamihan naman ng mga pari, kakampi nila eh. Although, hindi lahat ng pari nagpakana nito. Pero karamihan ng pari, gusto ding i-preserve yung kanilang power. So, they will probably go along with it. Pero yun nga eh, grabe yung paghuhugas kamay nila, grabe yung pagiging ipokrito nila. That they would call it blood money dahil lang sa ginawa ni Judas. When in fact, sa kanila nanggaling yan. Verse 7, so they decided to use the money to buy the potter's field as a burial place for foreigners. Meron silang biniling pera. So take note, unable to put the blood money into the temple's funds, they came up with a creative and perfectly legal solution. Ano po yung solution na yon? Ginamit nila yung pera para gumawa ng sementeryo, bumili ng lupa para gawing sementeryo para sa mga foreigner. Kasi nga naman yung mga foreigner, wala naman sila talagang pamilya na maglilibing sa kanila. So basically, pag merong mga namatay, merong mga taong hindi claim yung bangkay nila, di ba? Diyan po nila ililibing sa sementeryong yan. Pero, hindi ba kayo nagtataka kung bakit ang mura? Kasi 30 pieces of silver lang, nakabili na sila ng lupa. Now, isuspoil ko po kayo ng konti. Kasi sa Acts pa natin to malalaman. Pero, yung lupa na bibilhin nila, eventually, ay parehong lupa kung saan nagpatiwakal si Judas. Kaya nag-depreciate yung presyo ng lupa. Kaya nila nabili ng ganyan. Kaya basically, yung problema nila, saan natin ilalagay itong pera, nagkaroon din ng solusyon. At si Judas din ang nagbigay ng solusyon. Kasi kung hindi siya magpapakamatay doon, hindi bababa ng ganun yung presyo ng lupa. So, spoiler lang po ito. Yung lupa na binili nila para gawing sementeryo ay parehong lupa kung saan nagpakamatay si Judas. Mamaya, malalaman po natin yan sa Acts chapter 1. That is why it has been called the field of blood to this day. So, dalawa po ang rason kung bakit tinawag na field of blood yang lugar na yan. Lagay nyo nga po sa comments, blood. Can you type it in the comments? Blood. Unang dahilan is because it was bought with Judas' blood money. But again, ito pong dahilan na ito ay alam lang ng mga pari. Okay, take note. Hindi lahat alam na yung perang pinambili ng lupa ay yung perang pinambili din kay Judas para pagtaksilan niya si Jesus. So ang nakakaalam lang ng unang rason kung ba't yan natawag na field of blood were the priests. Ito po yung mas public na dahilan kung ba't siya tinawag na field of blood. Because that was where Judas committed suicide. Dahil doon nagpakamatay si Judas at maraming makakaalam na kasi not to be morbid, no, pero mamaya malalaman natin. Nangangamoy na yung kanyang bangkay doon eh. Naging bloated na sa sobrang tagal ng panahon na nandun siya eh. So, malalaman talaga ng mga tao na may namatay doon. Kaya nila tinawag na field of blood yung lupa. This field would become a testimony of both Judas' betrayal and the religious leaders' corruption. Akala ng mga religious leaders nakatakas na sila kasi na-dispose na nila yung pera, but in reality, sa lahat ng nakakaalam ng totoong dahilan kung ba't binili yung lupa na yun, konsensya na nila yan hanggang mamatay sila, dala-dala nila yan. Kasi sila yung naging parte kung ba't natawag na field of blood, yung lupa na yan. Okay? It became known as a field of blood. Verse 9,
then what was spoken by Jeremiah the prophet was fulfilled. So ito po, medyo may konti po tayong backtrack, no? Konting segue. Kasi parang puro kay Judas to, pero gusto ko lang pong sabihin to dahil baka malito kayo. Pag hinanap nyo po kung nasaan itong verse 9b hanggang verse 10, itong passage na to, hindi nyo siya actually mahanap sa book ni Jeremiah. Although, sabi ni Matthew, si Prophet Jeremiah yung nagsabi, it's actually found in Zechariah chapter 11. Okay? Take a look at that. Ano ang nangyari dito? Bakit sinabi ni Matthew na si Jeremiah nagsulat? Nagkamali ba si Matthew? Hindi naman po. Kasi si Jeremiah, meron siyang mga verses na sinulat na halos kapareho nung words na ito. Ang problema lang, yung sinulat ni Jeremiah ay 10 mahigit na verses. Compared dito sa sinulat ni Zechariah na about 2 verses lang. So anong ginawa ni Matthew? Kinombine niya yung sinabi ni Jeremiah, yung context ng sinabi ni Jeremiah, saka yung exact words ni Zechariah, kinombine niya. Pero ang ginamit niya, inattribute niyang prophet, ay yung mas prominente, mas sikat sa kanilang dalawa, which is Jeremiah. So medyo magulo po, no? Pero ang gusto ko lang pong sabihin, parehong si Jeremiah at si Zechariah nagkaroon ng halos ganyan na prophecy. Kinumbine lang ni Matthew for convenience sake, para for the sake of brevity, hindi masyadong magulo at mahaba yung text. Apparently, this combination of prophecies was employed by some writers of the New Testament book. So marami pong mga, well, hindi naman marami, pero merong ilang mga New Testament writers na ginamit din nila yung ganyang tactic pag nagsusulat sila. They would combine verses. Verse 9b hanggang 10. They took the 30 pieces of silver, ito po yung prophecy, the price set on him by the people of Israel. Yun lang pala yung halaga ni Jesus, 30 pieces. And they used them to buy the potter's field as the Lord commanded me. So ito po ay prophecy sa book of Zechariah na merong parallel verses sa book of Jeremiah, pero natupad ito sa New Testament. To the letter, natupad po siya. Word for word, natupad siya. Dahil sa ginawa ng mga religious leaders, dahil sa naging desisyon ni Judas, at dahil sa naging desisyon nilang dalawa to cover it up, at para matanggal yung kanilang konsensya, natupad itong prophecy. So sabi po doon, 30 pieces of silver was the price they set on him. What does that mean? Essentially, 30 pieces of silver was the price of Jesus' life. Lagay nyo nga po sa comments, 30. 30. Yan pala ang presyo ng buhay ni Jesus. 30 pieces of silver. This was a crazy idea that the Messiah would be worth the value of an injured slave in the Old Testament. Alam nyo po kung anong mabibili nyo sa 30 pieces of silver? Hindi po korneto lang. Ang mabibili nyo po sa 30 pieces of silver ay, ang matutubos nyo ay isang servant, isang slave na injured. Kasi yan po yung ipangtutubos pag yung slave ay na-injure. Yan yung ipambabayad. Pag yung slave ay na-injure ng oxen ng isang may-ari. So, ang ipangbabayad niya dun sa may-ari naman ng slave was 30 pieces of silver. Basically, yun ang halaga ng buhay ng injured slave. Isipin nyo, yun ang naging halaga ng buhay ni Jesus. Napakababa naman. But again, Jesus came to this earth not for fame or prestige, and the people who crucified him certainly didn't see his true value. Jesus was the Son of God, but he forsook his divine identity to serve as a humble sacrifice for all of our sins. Lahat po ng ito, lahat ng betrayal, lahat ng paghihirap, lahat ng illegal trials,
and even this very insulting price, lahat po ng yan ay inako ni Jesus para lang bayaran ang ating mga kasalanan. And by doing so, He also fulfilled another Old Testament prophecy. So kita nyo po, no? Talagang lahat po ng ito ay parte ng plano ng Panginoon. Akala ng mga bad guys, akala ng mga religious leaders, nagwagi na sila. Pero ang hindi nila alam, parte po ito ng salvation plan ng Panginoon. Okay? Meron po ba kayong tanong bago tayo magwakas sa Acts chapter 1? Acts chapter 1 na po tayo. Tuloy lang natin. Sige po, tuloy natin. Acts chapter 1 verse 18. With the payment that Judas received for his wickedness, he bought a field. Okay, tignan nyo po ito ha. Huwag po kayong mamamali dito. Or wag kayong malilito. Kasi, according to Matthew 27, sinong bumili ng field? Yung mga pare. Pero bakit sinasabi dito sa Acts 1 verse 18, si Judas daw ang bumili? At look at this, with the payment he received for his wickedness. In other words, yung binayad sa kanya para sa buhay ni Jesus, the 30 pieces of silver, yun daw ang pinambili ni Judas ng field. So, sino nga ba talaga ang bumili ng field? It seems that they both did. Pareho silang bumili. Pinagkaiba lang ay yung application mo ng word for bought. Ano po yung Tagalog ng bought? Binili. The 30 pieces of silver was Judas' money, pera yun ni Judas, at yung mga religious leaders, ginamit nila yung pera niya to buy the field. Diba? Sabi nga po natin kanina, kaya naging mura yung lupa. Kaya po naging, anong tawag dito? Kaya naging mababa presyo, di ba? Yung lupa, kasi nga namatay si Judas doon. So ito po yung sequence of events. Pumunta si Judas sa mga priest, binalik niya yung pera, and then nagpatiwakal siya. Habang nagpapatiwakal si Judas, nag-iisip yung mga pare kung paano nila saan nila ilalagay yung pera na binalik ni Judas. Kasi blood money daw yun. Now, after a few hours siguro or even days, bumalik yung news sa mga pare na nagpakamatay si Judas dun sa lupa na yon. So anong naging kaisipan nila? Anong naging plano nila ngayon? Total, mukhang mura na yung lupa. Bilhin natin yung lupa gamit yung pera na binalik ni Judas at gawin nating sementeryo ng mga foreigner. Okay? So yun po ang sequence of events. Okay? Huwag po kayo malilito doon. Now, paano nasabi dito sa Acts 1:18 na si Judas ang bumili ng lupa? Kasi again, kanino po nanggaling yung pera? Kay Judas. So, basically, in essence, ang sinasabi po dito, the priest bought the land on Judas' behalf. Kasi sa kanyang pera yung ginamit nila na pambili ng lupa na kaya din naman nagmura kasi dun siya nagpakamatay. Okay? Klaro po ba? So, hindi si Judas directly yung bumili ng pera. Pero dahil pera niya yun, siya yung naging paraan para mabili nila yung lupa. Okay? Klaro po ba tayo doon? Kung klaro kayo doon, maglagay kayo ng klaro sa comments. Kasi nagtanong na si mama dyan, sabi niya, akala ko ba tinapon niya yung pera? Yun nga po. Kasi yung sequence of events ay iba doon sa nakalagay sa Gospels. Okay, we have to read the context at tignan po natin yung between the lines na nangyari. Okay, sige, tuloy na po tayo. Verse 18b. Doon daw po sa lupa kung saan nagbigti si Judas. Anong nangyari? Ito po, medyo morbid po ito. Pasensya na po kung medyo nakangiti ako, pero napaka-morbid kasi. Sabi dito, there he fell headlong. Nahulog siya. His body burst open. It burst
open. Lagay nyo nga po sa comments, burst. Yeah. Lagay nyo po sa comments, burst. Ano pong ibig sabihin ng burst? Yung pinaka-literal dyan, sumabog. Paano sasabog ang isang katawan? And all his intestines spilled out. So, there seems to be some discrepancies, merong mga inconsistencies between Matthew's account and this passage in Acts. Ang tanong natin, paano po ba talaga namatay si Judas? Namatay po ba siya nung nagbigti siya? O namatay siya nung nahulog yung katawan niya at sumabog daw yung katawan niya? Yung iba kasi, ang sabi nila, ang theory nila dito is this. Nagbigti si Judas. Pero nagbigti siya, nakaharap siya sa isang bangin. At hindi daw po niya natansya yung lakas ng rope, nung lubid. Kaya nung tumalon na po siya, napatid yung lubid at sakto yung kanyang mahuhulugan ay isang bangin. So anong nangyari? Dahil bangin yun, malalim, nahulog yung katawan niya at sumabog. So basically, nagkalasog-lasog. Hindi naman literal na sumabog, pero nagkalasog-lasog, tapos dun nga naglabasan yung kanyang lamang loob. Yun ang theory daw ng ibang mga Bible scholar. Pero, meron po ako natuklasan na mukhang mas probable. Mas nangyari. It's possible that both happened, though not at the same time. Ano nangyari? Una, nagbigti siya. Pwedeng nangyari yon. Posible, yung pinaka-probable na nangyari, nagbigti siya sa mataas na puno. Pero, dahil Passover week nung panahong yon, di ba? Naalala po ninyo? Thursday, dinakip si Jesus. By Friday morning, yung pag-aaralan po natin next week, haharap na siya kay Pilato and then kay Herod and then kay Pilato uli. And then by Friday afternoon, mamamatay na siya sa krus. So between those hours, nagpakamatay si Judas. In other words, hindi siya nagpakamatay ng gabi. Kasi naibalik pa niya yung pera sa mga pare nang wala na dun si Jesus. Nagpakamatay siya ng umaga. Take note, ang bayan po ng Israel ay basically isang disyerto. Pagdating po ng araw, mainit po ba o malamig? Sobrang init. Nagpakamatay si Judas, hindi po siya sa shade nagpakamatay. Doon sabihin nyo na may puno doon, pero posible din naman yung puno, walang leaf. At tawag dito, tuyot na. So basically, mainit po yung pinagbigtian ni Judas. Kahit may nakakita na dyan, dahil Passover week pa rin. And this Passover week will last for another few days. Walang gustong humawak ng bangkay para ilibing. Kasi they would become unclean. So sa init ng araw, for the next few days, nandun lang yung bangkay ni Judas, nagdi-decompose. Not to be morbid, pero alam niyo po ba ano nangyayari sa isang bangkay habang naaagnas siya? Hindi naman po unang naaagnas yung labas Kasi kung nasa disyerto ka, basically natuyo yung labas, yung balat ni Judas. So basically na-preserve somehow yung balat. Natuyo siya naging daing, parang daing. Pero yung lamang loob niya, hindi na-preserve, hindi natuyo. Habang sila ay nagdi-decompose at nabubulok, yung gas sa loob ng katawan ni Judas nagbi-build up. So eventually, anong mangyayari? Kung merong build up ng gases, merong explosion. Remember, Luke was the one who wrote the book of Acts. At si Luke ay isang physician. Alam niya ang nangyayari sa katawan ng tao pag ito ay naaagnas at naiiwan sa init. Posibleng ito ay sumabog. Although hindi naman katulad ng pagsabog na parang may granada.
pero it will burst open literally. Kasi sa dami ng gases sa loob. Okay, tapos na po yung morbid. So, yan po ang isang posibleng dahilan, probable na dahilan, na nangyari sa katawan ni Judas. Nagbigti siya, walang kumuha ng bangkay kasi Passover week pa rin. So, naiwan yung bangkay dun sa arawan, mainit, nag-decompose siya, nabulok, and then, eventually, nahulog yung kanyang bangkay mula dun sa lubid and sumabog. Morbid, no? Verse 19, everyone in Jerusalem heard about what Judas did. Narinig nila na nagpatiwakal siya dun. So they called that field in their language, Akeldama. Kaya sabi ko na dalawa ang dahilan kung ba't tinawag tong field of blood. Yung una, mga priest lang ang nakakaalam, tinawag nila yung field of blood kasi blood money yung pinambili. Pero sila lang ang nakakaalam. For the general public, ang alam nila kaya yan tinawag na field of blood kasi dun nagpatiwakal si Judas. No matter how Judas died, whether nagbigti siya tas bigla na lang siyang nahulog sa bangin or nag-build up ng gases kaya sumabog, whether yun man ang nangyari or hindi, no matter what happened to his body, the name of this piece of land perfectly captured the tragic circumstances that happened in it. It truly was Akeldama. Lagay nyo nga po sa comments, Akeldama. Can you put it in the comments? Akeldama, which means field of blood because it was stained with the blood of a traitor. It became known as Akeldama. So, si Pedro, merong redemption. Naging good news somehow yung kanyang kinahinatnan. Tama ba? Si Judas, dahil nagpadaig siya sa kanyang guilt, at hindi talaga siya nagbalik loob sa Panginoon, hindi siya nagrepent, he only felt remorse. Sa kaduluduluhan ng kanyang buhay, hindi pa rin siya naabsuelto sa kanyang ginawa. So, tanong nyo, nasa langit po ba si Judas ngayon or impyerno? Obviously, nasa impyerno po siya. He didn't repent, he didn't go back to the Lord, and he took his own life. So pag nagpunta na po tayo sa langit, no, huwag nyo pong hanapin si Judas doon. Kasi pag nakita nyo si Judas, kung saan man kayo mapupunta, nako, hindi po kayo sa langit na punta. Huwag naman sana. Pero ayun nga, etong son of perdition, yun ang isang tawag kay Judas. Ganyan ang naging kinahinatnan ng kanyang buhay. Meron po ba kayong tanong bago tayo magwakas? Tragic talaga yung nangyari kay Judas. Nakakalungkot. Kung sakali kaya na si Judas ay humingi ng tawad sa Panginoon, patatawarin siya, magkakaroon kaya siya ng hope? I believe so. Kung sakali na ginawa niya yung ginawa ni Pedro, pwede naman siyang patawarin ng Panginoon eh. Meron pa ring hope kay Judas eh. Pero hindi eh. Iba ang naging tugon niya eh. 'Di ba? Instead of metanoio, yung naging tugon niya was remorse. Metamelomai. 'Di ba? Sabi ni Kuya Jedi, alam po ba all along ni Jesus na ipagkakanulo siya ni Judas? Opo. Alam ni Jesus all along. Pero take note, kahit alam niya, hinugasan pa rin niya yung paa ni Judas sa Last Supper. Pinaglingkuran pa rin niya. Hinayaan pa rin niya na maging tagasunod niya si Judas. Marinig niya yung mga katuruan ni Jesus. Kasi gusto pa rin ng Panginoon na magkaroon ng chance si Judas na magbago. Kasi kung sakali naman na si Judas hindi niya pagtaksilan ng Panginoon, meron pa rin namang ibang paraan siguro na gagamitin ng Diyos
para eventually mamatay pa rin si Jesus sa krus para bayaran yung mga kasalanan natin. Pero hindi si Judas, sa kabila ng lahat ng kabaitan ng Panginoon sa kanya, nagpadaig pa rin siya sa pera. Nagpadaig pa rin siya sa kung ano mang motivation niya. Pero alam ni Jesus yun all along. Alam niya yun. Meron pa po ba kayong tanong? It is now 8:55. Sakto po. Maaga tayong matatapos ngayon. Sabi ni Tita Mary, so it is always our choice. Opo. Choice po palagi yun. Sabi ni Kuya Jedi, in a way po, parang naging instrument din si Judas para ma-fulfill yung purpose. Opo. Yes. Tamang-tama po yan. Kahit nga yung mga priest, di ba, sabi natin palagi. Akala nila nagwagi na sila kasi pinadakip nila si Jesus. Tapos ngayon, papunta na siya sa krus. Hindi nila alam, parte yun ng plano ng Panginoon. So Jesus was still in control. Yun ang pinaka-point natin sa lahat ng to. Nakatali man siya, at habang siya ay nililitis, hindi niya pinagtatanggol yung sarili niya. Parang mukha siyang mahina, pero make no mistake, Jesus was still in control sa kabila po ng lahat ng. Meron pa po ba kayong tanong or observation bago tayo magwakas? Kung wala na kayong tanong, sabihin nyo po sa comments, Amen! Para alam ko po na magpe-pray na tayo. Nag-ano po kami ni Doc Camille kanina, PT. Kasi yung frozen shoulder ko masakit. Ilang ano na din, halos isang buwan na. Kaya kanina pa ako ganyan nangyayari. Kasi tinuruan niya ako ng mga exercise. Sabi ni Tita Cecil, magkakakilala ba tayong lahat sa heaven? Tingin ko naman po. Kasi sabi sa Bible, wala nang misteryo sa presensya ng Panginoon. So, revealed na po. Lahat ng mga tanong natin may sagot na. So siguro, magkakakilala nga tayo sa langit. Alam natin na, ay, si Tita Cecil yun. Ay, si Tatay Bing yun. Ay, si Ate Apple yun. Pero yung relationship natin na mag-asawa, ganun, or tatay sa kaanak, nanay sa kaanak, hindi na po pareho sa langit. Kasi sa langit, lahat tayo ay magkakapatid na at ang Panginoon ang ating Ama. Yan, puro amen na po kayo. Mukhang klaro na? Pwede na tayo mag-pray? Sige po, samahan niyo ako at mag-pray na tayo. Salamat po muli sa pagsama niyo sa akin ngayong gabi. Panginoon, pinupuri ka namin. Tunay nga po na ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti, ikaw ay maawain at mapagmahal. Dahil sa kabila po ng lahat ng pagtalikod namin sa inyo, pagtataksil namin sa inyo, andito pa rin kami at buhay, Panginoon. Thank you, Lord, for the second chance, the third chance, fourth chance. Ang dami niyo ng chance na binigay sa amin, Panginoon. Salamat po dahil hindi ka pa nag-give up sa amin. Ngayong gabi, Lord, nalaman namin yung nangyari kay Judas. Ayaw po namin, Lord, na humantong kami sa ganun. Ayaw namin, Lord, na maging sobrang manhid namin sa aming kasalanan, na nagigilty lang kami, pero hindi naman kami nagbabagong buhay. Patawarin mo po kami, Lord, sa mga panahon na hindi po kami nag-progress into true repentance. Ngayong gabi, Lord, nagpapasakop po kami sa inyo. Kung tatanggapin nyo kami muli, nawa po ay baguhin mo po kami. Hayaan mo po, Lord, na yung mga kasalanan, mga pagsubok na dumaan sa amin, yung mga negatibong bagay sa aming buhay, hayaan nyo po na lahat ng ito ay baguhin po kami. Ipaalala sa amin na hindi na kami babalik sa dating buhay na yan. Ipaalala sa amin na ayaw namin ng kasalanan dahil mas mahal ka namin, Panginoon.
kaysa sa anumang binibigay sa amin ng mundo. Hindi kami magiging katulad ni Judas. Magiging katulad kami ni Pedro, Lord. Please restore us, Lord, back to you. Ipanumbalik mo po ang aming pananampalataya. Salamat po dahil natuklasan namin ngayong gabi na merong pag-asa kahit napakadilim ng aming nakaraan, kahit napakabigat ng aming kasalanan, merong pag-asa sa inyo. At yan po ang pinaniniwalaan namin ngayong gabi. Salamat po Panginoon, salamat po sa lahat ng classmate namin na nandito. Ingatan mo po sila Lord sa buong linggo na ito, sa kanilang pagbabiyahe, pagtatrabaho, pag-aaral. Samahan mo po sila, palakasin mo ang kanilang lupang katawan. At nawa po Panginoon, anumang bagyo at unos ang dumaan sa amin, hindi kami bibitaw sa inyo, lalo po kaming kakapit at magtitiwala sa inyo. Salamat po Panginoon, mahal na mahal ka namin, and we want to give you back all the honor and all the glory. In Jesus' name we pray, amen and amen and amen. Palakpakan po natin ng Panginoon ng malakas na malakas na malakas. Meron po tayong konting announcements bago tayo magwakas. Una po sa lahat, anniversary na po natin sa Sunday. Praise God! So palakpakan po tayo, 17 November at 10 a.m. Dumating po tayo na maaga. Please lang, dumating po tayo ng maaga. Let's start at exactly 10 o'clock dahil marami pong mangyayari sa ating anniversary service. Una po sa lahat, rene-request namin na ang inyong pamilya or lifeline ay magsuot ng matching colors and attire. Dahil magkakaroon po tayo ng congregation pick at wala po tayong church t-shirt this year, kaya mag-ano na lang po kayo, matchy-matchy. Okay? And then meron din po tayong lunch this Sunday, kaya wag po kayo mag-alala. Hintayin nyo lang po na i-assist kayo ng ating ushers and church leaders. Lastly, i-reserve po natin yung ating anniversary service para sa mga members ng CTJ Lagro. So, hindi naman po sa pinagkakait natin or pinagdadamot natin yung anniversary natin, pero para mas maging special po yung anniversary natin, gusto po sana natin na maging mas exclusive po siya. So kung meron po kayong bisita, i-invite nyo na lang po sa praise day natin. Next week, meron po tayong praise day or sa other Sunday services. Pero this November 17, i-reserve na lang po sana natin para sa mga member ng church natin. Okay? And then last announcement, ito po ang topic natin next Wednesday. Jesus is tried by Pilate. Meron po tayong John chapter 18, Matthew 27, saka Luke 23. Basahin nyo na po yan in advance para marami po tayong matanong next Wednesday. Okay? Yun lang po ang announcement ko ngayong gabi. Salamat po uli sa pagsama nyo sa akin. God bless you and see you on Sunday and see you on next Wednesday. God bless you po. God bless you.